po. Nung tinanggal po yung flood control, that's 255 billion po. Tinanggal po siya for 2026 pero hindi ibig sabihin wala nung flood control project. Meron pong May I follow up? Yes, Senator Amy. Yes, Chair. Nabanggit na rin ninyo yung low utilization ng FAPS. Pero ito naman ang nangyari sa ating external convergence and special support programs. Nakita natin na bagsak ang utilization dito sa external convergence. Halimbawa, sa DOH Health Facilities Enhancement Program, zero ang obligation rate. At ganun din sa SRA, ang farm to mill roads ng Sugar at saka yung SUC infrastructure program, bagsak na bagsak at wala talagang nare-release. Ngayon, tinatanong ko, ganun na nga yung sitwasyon. Bakit imbes na ibaba ang ating allocation dyan, tinaas pa natin? Yung 121.83 billion, tinaas pa sa 130.22 billion. Kung ang sinasabi natin, ang pagbaba ng FAPS natin, dahil sa low utilization. Di hamak na mas low utilization, itong external convergence programs na tinataasan naman natin. Parang kabaliktaran naman yata itong polisiyang to. Kaya nga ho, isa sa mga proposals po natin dito sa BICAM through Senator Kiko ay yung farm to market roads, ibabalik na ho natin sa Department of Agriculture at sila na lang ho ang gagawa together with LGUs or PPPs or other entities dahil talagang hindi ho magawa ng DPWH ngayon itong mga other external infrastructure program. Pero nakita natin yung DOH Health Facilities, di ba? 14.4 billion yan. Tinaasan pa natin sa 20 billion at 0% performance. Ba't ganon? Yung SRA, SUC, hindi pa na-release. Yung pamana, ganon din. Bakit nagtataas ng budget kung zero o halos zero ang performance? Parang nakakalito naman, very contradictory ang policy direction. For the classrooms, nagtaas rin ho tayo sa classrooms. For example, this year po ang classrooms, balita ko mga out of the 6,000 classrooms, 50 lang ho yung nagawa ho nila. Kaya for classrooms rin, kausap rin ho natin si Secretary Angara na liberalize natin yung pagpapagawa po ng classrooms. Pwede na rin ho sila mag-LGU, pwede na rin ho sila mag-PPP, pwede na rin ho sila mag-CSOs at NGOs na gusto kong tumulong sa kanila. So hindi lang, ngayon kasi ang DPWH is the sole public works entity or agency ng buong gobyerno. Ngayon, hiwalay-hiwalay na rin ho natin. Sa state universities, ito alam ni Ma'am Lauren, dati public works rin ang gumagawa ng lahat ng building ng state universities. Ngayon, binalik na ho namin sa state universities yung paggagawa ng mga buildings ho nila. So, in other words, yung mga kanya-kanyang ahensya, kanya-kanyang gawa na at meron silang kanya-kanyang modality. No, para po hindi lang DPWH ang gumagawa dahil nga yung kanilang utilization napakababa eh. At nakakaapekto ho sa marami pong mga infrastructure projects ho natin. Wala akong pagnanais maging makulit, pero nananatili pa dyan yung DOH, yung SRA, yung SUC, yung pamana. Nais ko rin tanungin itong DND at bakit linipat yung TICAS? Bakit linipat yung TICAS sa DND? May kinalaman ba ito dito sa low utilization rate or may ibang dahilan para dyan? At maraming salamat sa tanong, Senator Amy. Yung TICAS, which is about almost 3 billion, nung nagkaroon ho kami ng hearing sa DND, marami ho silang mga infrastructure projects na hindi tapos o hindi nila alam anong status dahil hindi sila yung gumagawa. At marami rin ho silang mga infrastructure projects na hindi ho maganda yung gawa, no? Because nga hindi nila pangit yung coordination with the DPWH. So request rin nila through our hearing na i-transfer nilang ho sa kanila yung 3 billion peso at DND na rin po ang gagawa ng kanilang infrastructure project. So ganito na ho, no? Binabalik ho natin sa agency, sa ahensya, yung mga infrastructure ho nila at binigyan natin sila ng option na sila ang gumawa or mag-partner with LGUs or iba pang mga entities. No? Okay, salamat po. Kahit medyo
may alinlangan pa rin ako dyan kasi parang hindi nga consistent ito at sa tikas, naiintindihan natin may Army Corps of Engineers, may CBs, may mga inhinyero ang ating militar. Pero dun sa DOH, ayan, sa SRA, parang kaduda-duda naman yan. Ganun pa man, let's move on to preventive maintenance. Decrease from 50 to 27 billion. 40+%. Given the extreme natural disasters, the extreme weather that we have confronted in Luzon, in the Cebu area, as well as in Mindanao, for the first time, I think it's been typhoon stricken, almost comparable to the Luzon areas and the Visayas regions that are accustomed to typhoons. We are noticing severe budget reductions. Kung ang direksyon ay maglaan ng pondo para sa mga disaster, bakit tinatanggal natin ang preventive maintenance na siya ang unang-unang kailangan sa bawat pangyayari ng kalamidad? Nagtataka ako dito dahil yung mga binabaha na talaga, Pampanga, ayan, tinangay yung Jose Abad Santos Avenue, yung Cebu, ang laki rin ang tinanggal. Kaya nagtataka po ako, is this adjustment due to the application of the CMPD? Or what other programs are affected by the application of CMPD? Bakit yung preventive maintenance pa sa lahat ng programa ang binawasan ng todo-todo? Actually, talagang ano ho, ang DPWH because of their naghalo-halo na ho yung problema, no? Nagkaroon po ng problema dito sa flood control issue. Ngayon nagkakaroon ho sila ng management reshuffling at management enhancing. At dahil dito po sa mga ginagawa ho nila sa loob ng DPWH, nade-delay rin po yung kanilang project execution. I'll give you a very concrete example po. Nung tinanggal po yung flood control, that's 255 billion po. Tinanggal po siya for 2026 pero hindi ibig sabihin wala nang flood control projects. Meron pong matitira na mga close to about may natitira pa hong mga around 300 billion na hindi nagagawang flood control project. So ito itutuloy under the new administration of Secretary Vince na mas maayos, mas matibay, mas mura at magagawa to ng mas maganda po ang monitoring. So ang ibig sabihin ho, meron pa ring magagawa for 2026 pero mas tama na ho yung gagawing flood control. The same ho with other components po ng DPWH like road maintenance, asset preservation, bridge program. Lahat ho to may pondo pa no na gagawin na pwedeng gamitin po for 2026. So sinasabi naman ng DPWH bawasan lang ng konti dahil meron pa kaming pondo, pagbibigyan ho sila ulit, maiipon ng maiipon lang, hindi rin ho nila magagamit. Pero teka, Chair, mawalang galang pero nabigla yata yung marami sa atin nung sinabi mo itutuloy pa rin 300 billion yung flood control. Akala ko tinanggal na lahat ng flood control sa budget na ito. Yung sinabi ko ho, ito baka yung number, I have to qualify my numbers kasi luma na rin ho yun. Baka ngayon nga mas lumiit na yon. But ang punto ho natin ay for 2020 even 2025 meron pa hong for 2024 meron pa hong natitira, for 2025 may natitira. For 2026 zero po ang budget ng flood control. So yung mga makikita nating flood control na ginagawa for 2026, ito po ay galing po sa lumang pondo. Pero bagong administrasyon po ang gumagawa. No? Kahit lumang pondo po, paano tayo nakakasiguro na hindi ito mauuwi sa kurakot, sa overprice, sa substandard na flood control? Sa alam ko nga ho, hindi ho nila, kahit may pondo po itong flood control, sa pagkaalam ko, hindi pa ho nila ginagalaw ito dahil nga rini-review nila lahat ng work program, lahat ng feasibility study, may coordination po with the local government units. So, itong pondo na ito, nandyan siya, pero hindi pa ho nagagawa. Pero kung naayos na ho, siyempre ho, kailangan din ho natin maayos yung mga bahain na areas ho natin. Kailangan din ho natin ng flood control projects, pero tama at maayos at matibay na flood control projects. Pag yan po ay nangyari, mag-uumpisa na rin po yung construction sa 2026
gamit po yung lumang pondo sa 2025 or even 2024. Sang-ayon po ako na hindi dapat tanggalin lahat ng flood control, kundi magkaroon ng maayos at mabisang flood control na walang kurakot, walang pandaraya, walang overprice. Ngunit meron rin akong nakita isang 1 billion na lump sum for the rehab of disaster-related infra. Ang Senate version, linakihan po natin ng 7 billion or 6 billion yung ating increase. Mananatili pa ba yung increase na yan or binawasan na po? Ito po yung QRF. QRF. Yes, oho. Ito po yung QRF na request rin po ng ahensya. No? Tama, So, pero talagang may kaya ba tayo na magbigay ng times 7? actually po, ang QRF pwede rin pong mag-replenish yan. So kahit na mabawasan ho yan, pwede ho silang humingi doon sa mother QRF or sa NDREAM Fund. No? So pwede ho sila kumuha ho doon. So So ang sinasabi natin, kapag na-compute na natin, tsaka natin malalaman yung eksaktong figure. Yung 7 billion na nakasaad ngayon, hindi nakapako, kundi nakasulat pa lamang. tama ho kayo, Senator Amy, na itong mga QRF ay pwede hong ma-replenish ho yan ng NDREAM Fund or meron pa isang QRF rin sa NDREAM. No? Pwede ho. Okay, maraming salamat. Inaantok na rin ako katulad you. ninyo. Thank you. Thank you. Maraming salamat po, Senator Amy. At the Senate will propose its amounts. Pero bago ko po i-propose yung amounts po ng Senado, gusto ko lang po i-announce sa ating mga kasama yung resulta ng pag-a-apply po ng CMPD na ibinigay po ni Secretary Dizon, address po